matakot, kabahan sa mga kwentong nakakagimbal sa Kaistorya YouTube channel with daily post at 7 p.m. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Isa sa mga hindi natin makakalimutang karanasan bilang mga musmos ang maglaro sa mga malapit na palaruan sa ating lugar. Nagbibigay ito ng saya sa ating mga puso, lalo na at kung kasama pa natin ang ating mga kaibigan. Pero may mga pagkakataon na ang akala po nating masayang lugar ay maaari din palang magdala sa atin ng katatakutan. Dear Papa Dudut, isang magandang araw, gabi po sa inyo at sa inyong mga tagapakinig. Ako nga pala si Clarence, hindi ko tunay na pangalan. 34 years old at kasalukuyan pong naninirahan dito sa Rizal. Marami na po akong mga kwento sa inyong programa na napakinggan. Hindi ko mapigilan na hindi makarelate sa inyong mga istorya na iniere. Lalo pa nga at kung ito'y tungkol sa mga palaruan. Sa pakikinig nga po ay biglang pumasok sa aking isipan ang isang pangyayari sa aking buhay na medyo kahalintulad din ng kanilang mga kwento. Kaya naman po ito ako ngayon at sumulat sa inyo upang ibahagi din ito sa inyong mga tagapakinig. 8 taong gulang po ako ng mga panahong yon. At sa ibang lugar pa kami noon naninirahan. Sa mga katulad kong batang 90s, I'm sure ay makaka-relate kayo na noong mga panahon natin ay hindi pa uso ang mga gadgets. Kung hindi sa kalsada ay sa mga palaruan tayo makikita ng ating mga magulang na naglalaro kasama ang ating mga kaibigan. Ganon din kami noon sa aming lugar. Tuwing uuwi kami ng hapon galing sa school at matapos magmeryenda ay doon na agad sa palaruan malapit sa amin ang diretsyo namin. Meron kasi doong mga monkey bars, seesaw at swings. Bukod dito ay may malawak pa itong espasyo na pwedeng gawing takbuhan ng mga naglalaro dito. Sa paligid nito ay maraming nakapaligid na mga puno. Kaya kahit papaano ay may lilim dito. Mas gusto na din ng mga magulang namin na dito kami naglalaro dahil malapit nga lang kesa naman dumadayo pa kami sa isang lugar. Tuwing hapon ay napupuno po ng tawanan at sigawan ng lugar na yon. May mga pagkakataon na napapagalitan kami ng mga matatanda sa aming lugar dahil nakakaistorbo daw kami ngunit tuloy pa din po kami. Sa lahat ng mga nakakatanda doon ay medyo hindi namin kasundo noon si Tatang Mimo. Hindi niya po tunay na pangalan. Kilala siya sa lugar bilang tila si Sinto-Sinto. At may mga pagkakataon kasi na bigla na lamang siyang magwawala kapag naglalaro kami doon at parang may inaaway doon sa mapunong bahagi ng palaruan. Magugulat na lamang kami minsan sa kanyang pagsigaw na lumayo kayo dito. Hindi kayo taga dito. Kapag titingnan naman namin kung sino ang sinisigawan niya ay wala namang kaming makitang tao doon. Kapag gano'n na siya ay kami na ang nagkukusang lumayo. One time kasi na hindi kami umalis hinabol niya kami palayo sa lugar na yon at akmang hahampasin ang kanyang tungkod. Kaya matapos ang ganong pangyayari umiwas na lamang kami sa kanya, Papa Dudut.
Minsan ko nang tinanong sila mama noon tungkol kay Tatang Mimo. Pero ang sabi lang niya sa akin ay intindihin na lamang daw namin ang matanda dahil wala na nga daw itong kasama sa buhay at may sakit na din. Hindi naman daw ito ganon dati, ngunit matapos ang hindi inaasahang pangyayari, ang naganap dito ay tila nawala na daw ito sa katinuan at may mga inaaway na kung sino at doon nga sa may palaruan. Medyo naawa naman ako noon kay Tatang Mimo, kaya kapag nakikita ko siya kahit masungit siya sa akin ay nginingitian ko siya. Hanggang sa parang nakasanayan na lang din niya ito at hindi na ako sinusungitan. Nagulat pa nga ako nang isang araw habang abala ako sa paglalaro ay senyasan ako nito na lumapit sa kanya. Nagtataka man ako ay lumapit pa din ako. Hindi na nga lamang ako masyadong dumikit at nag-iwan ng sapat na distansya sa pagitan naming dalawa. Hindi naman agad ito nagsalita at sinipat lamang ang mga naiwang kong kalaro na ngayon ay nakatingin na rin sa amin. Maya-maya pa ay nagsalita na ito ng seryoso at sinabi sa akin na huwag daw kaming masyadong lumapit sa may puno na naroroon sa palaruan at iwasan daw namin ang magingay masyado, lalo na kapag sumapit na ang 6:00 ng gabi. May mga naninirahan daw kasi sa mga punong nandun na hindi naman namin nakikita kaya mag-ingat daw kami na makagambala sa mga ito. O di kaya naman ay may magawa kami ng mga bagay na ikakagalit nila. Medyo gets ko naman ang sinasabi niya o tinutukoy niyang mga naninirahan doon, pero sa tagal naman na kasi naming naglalaro ng maingay doon sa lugar na yon ay wala namang nangyari sa aming kakaiba. Likas naman kasi talaga sa mga batang katulad namin na maging maingay, lalo na kapag nasasabik sa mga laro. Kaya naman kahit na binalaan na ako noon ni Tatang Mimo ay binaliwala ko lamang ito at nagpatuloy sa aming usual na mga laro doon. Kinagabihan ng araw na yon ay tinanong ko din ang aking mama kung ano ang tinutukoy ni Tatang Mimo na mga nasa puno na hindi daw namin nakikita. Nagtataka naman si mama na tumingin sa akin at sinabing huwag ko daw masyadong isipin ang mga sinasabi nito sa akin dahil nga kakaiba ito. Dagdag pa ni mama na naniniwala daw kasi si Tatang Mimo na ang dahilan ng pagkakasakit noon at pagkawala ng kanyang nag-iisang kapatid ay ang mga nakatira daw umano sa mga puno sa palaruan. Medyo natakot naman ako sa sinabing yon ni mama, kaya naman hindi ko naiwasang sabihin sa kanya na baka kuhanin din kami ng mga kalaro ko ng sino mang tinutukoy ni Tatang Mimo. Natawa lamang naman akong niyakap noon ni mama at sinabing hindi naman mangyayari ang ganong bagay dahil hindi naman daw totoo ang mga kwentong ito. Medyo nakahinga naman ako ng maluwag sa sinabi niyang yon at nawala ang lahat ng pangamba ko. Kinabukasan ay wala kaming pasok sa school, kaya naman umagang-umaga pa lamang ay nakatambay na kami sa palaruan. Marami ding mga bata ang nandun, kaya naman mas masayang maglaro. Habang naglalaro kami ay nakaramdam naman ako ng tawag ng kalikasan. Nagkataon na sira ang palikuran sa palaruan, kaya naman nagpasya ako na doon na lamang sa may puno gawin ang dapat kong gawin. Habang naroroon ako ay parang may nakatingin sa akin. Kaya naman minadali ko na ito at agad na bumalik sa paglalaro. Mga tanghaling banda na marahil noon at katirikan ng araw nang magpasya kami ng aking mga kalaro na magsiuwian na. Paalis na sana ako noon nang makarinig ako ng tila sumisitsit sa amin sa may bandang mapunong bahagi ng palaruan. Nagtataka naman akong lumingon doon, ngunit wala akong nakitang kahit na sino. Ang tanging kakaiba lamang ay ang tila anino na aking nakita sa isa sa mga puno doon. Ipinagsawalang bahala ko na lamang yon dahil baka pinaglalaroan lamang ako ng aking mga mata, dala na nga din ang init ng panahon. Mga 4:00 muli ng hapon nang magpasya akong pumuntang muli sa palaruan. Ako ay nagstay lamang doon sa may swing dahil parang ayaw ko din munang maglaro ng takbuhan.
Masaya ko lang silang pinapanood doon nang walang ano-ano ay nakarinig ako ng hagikik mula sa aking likuran. Ititigil ko na sana ang pagsiswing ko upang tignan kung kanino galing ang tawa na yon. Ngunit sa hindi malamang kadahilanan ay biglang lumukas ang pag-ugoy ng aking kinakaupuan. Napakapit talaga ako ng husto sa may bakal nitong hawakan dahil pakiramdam ko ay mahuhulog ako kapag nakabitiw kahit ang isang kamay ko lamang. Narinig kong nagsisigawan ang aking mga kalaro samantalang ako ay halos mahilo na. Kahit nasa ganong kalagayan ako ay nagawa kong lumingon ng kaunti sa aking likuran. Doon ay nakita ko ang kaninay itim na anino na nasilayan ko noong tanghali. Namumuti ang mga mata nito at ngising-ngisi itong nakatingin sa akin na parang tuwang-tuwa sa kanyang ginagawa. Ramdam ko na papanawa na ako ng ulirat. Ngunit bago pa man mangyari yon ay tumigil na ang swing na aking kinakalagyan. Hilong-hilo kong tinignan si Tatang Mimo na alalang-alala na nakatingin sa akin. Nakita ko na hawak niya ng mahigpit ang swing kaya naman napigilan niya ang paggalaw nito. Dali-daling lumapit sa akin ang aking mga kalaro at tinanong ng mga ito kung ayos lang ba ako. Ayon sa kanila, isa sa mga kalaro namin ang tumakbo para tumawag ng tulong at sakto namang nakita nito si Tatang Mimo na humahangos din papunta sa palaruan. Narinig daw kasi nito ang sigaw namin kaya naman agad itong tumakbo patungo doon. Mabuti na lamang daw at nakaabot siya dahil kung hindi baka kung ano pa ang nangyari sa akin. Hindi na namin tinuloy ang paglalaro. Nagsiuwian na kami dahil sa takot na mapahamak pa kami sa lugar na yon. Si Tatang Mimo naman ay nagpresenta. Naihatid ako pa uwi ng bahay dahil halos nanginginig pa ang tuhod ko ng mga oras na yon. At habang naglalakad pa uwi ay tinanong niya ako kung ano ang nangyari. Nagalangan naman akong tumingin sa kanya dahil hindi ko alam kung paano ko isasalaysay ang lahat. Natakot ako na baka pagkamalan niya akong nasisiraan ng bait kapag sinabi ko ang aking nakita. Mukhang naramdaman naman ni Tatang Mimo ang aking pag-aalinlangan kaya naman ngumiti siya sa akin at sinabing magkwento lamang ako at makikinig siya at hindi niya ako huhusgahan sa kahit na anong sabihin ko. Kahit medyo hindi pa ako sigurado sa magiging reaksyon niya, ay parang may kung anong nagtutulak sa akin na magtiwala kay Tatang Mimo. Nagsimula ako mag-open up sa kanya ng mga nangyari simula noong may nakita akong anino hanggang kanina pa sa palaruan kung saan ay bigla na lamang may tumulak ng pagkalakas-lakas sa aking sinasakyang swing. Ibinahagi ko din sa kanya ang itsura ng naturang nilalang na nakita ko. Tahimik lamang noong una si Tatang Mimo ngunit ilang saglit pa ay bumuntong hininga ito. Medyo pinagalitan pa nga ako dahil ilang beses daw niya akong binalaan ukol sa lugar na yon ngunit hindi kami nakinig sa kanya. Mukhang nagambala namin ang husto ang mga nilalang na nakatira sa mga puno sa palaruan kaya naman pinaglaruan kami ng mga ito. At dahil medyo curious din ako ay tinanong ko siya kung ano ang nilalang na aking nakita. Dito niya pinaliwanag sa akin na engkanto daw ang nakita ko. Sadyang mapaglaro daw ang mga ito at kapag ginagambala mo sila ay talagang nananakit ang mga ito. At ang mas malala pa ay posible ka ding bigyan ng malalang sakit nito o di kaya naman ay isama sa kanilang mundo. Dito naman ako natakot. Ini-imagine ko pa lamang noon na magkasakit ako o madala sa kanilang lugar ay talaga namang tumitindig na ang aking balahibo at pakiramdam ko ay hindi ko yon kakayanin. Hanggang sa makarating kami sa bahay at naisipan ko pa din ang sinabi ni Tatay Mimo. Bago ito tuluyang umalis ay binalaan ako nito na huwag pumunta doon sa palaruan dahil maaaring saktan akong muli ng nilalang na yon. Nangako naman ako sa kanya na hindi na ako pupunta doon at medyo na-trauma kasi ako sa nangyari sa akin. Hindi ko naman agad sinabi kina mama ang nangyari sa akin dahil siguradong pagagalitan ako ng mga ito. Isa pa'y wala rin naman muna sa isipan ko ang maglaro sa lugar na yon dahil nga sa mga nangyari.
Ang akala ko sa simpleng pag-iwas ay hindi ko na mararanasan pa ang mga kakaibang kaganapan na yon, ngunit nagkamali ako. Kinagabihan pagkatapos ko mag-asikaso ng aking sarili. Sa pagtulog ay agad ko nang pinatay ang ilaw sa aking kwarto. Pahiga na sana ako nang mapansin ko ang dalawang maputing ilaw sa may bandang paanang bahagi ng aking kama. Nagtataka ako ng mga oras na yon dahil wala naman akong matandaan na may ganong bagay doon. Tumayo akong muli upang tingnan kung ano ang bagay na yon, ngunit pagbukas ko ng ilaw ay wala naman akong nakita na kahit na anong bagay na maaaring pagmulan nito. Pinatay ko muli ang ilaw at parang gusto ko nang manakbo nang makita ko na ang kanina ay dalawang puting ilaw na aking nakita ngayon ay nakatapat na sa akin at halos malapit na sa aking kinakalagyan. Mabilis kong binuksang muli ang ilaw at nawalang muli ito sa aking paningin. This time ay hindi ko na pinatay ang ilaw. Agad akong nadakbo patungo sa aking kama at nagtalokbong ng kumot. Maring kong pinikit ang aking mga mata at pinilit na makatulog. Hindi ko alam kung ano ang bagay na yon na nakita ko basta ng mga oras na yon. Ang alam ko lamang ay hindi ito normal at may kakaiba dito. Nasa ganung pag-iisip ako nang bigla na lang namatay ang ilaw sa aking kwarto. Ayokong tanggalin ang taklob na kumot ko kaya naman dahan-dahan at pasimple akong sumilip mula dito. Ngunit halos lumabas ata ang puso ko sa aking dibdib. Nang pagsilip ko doon ay bumungad sa akin ang isa sa dalawang puting bilog na nakita ko kanina. Mas nakadagdag pa sa aking takot ng tila ngumiti ito sa akin. Dito na ako napasigaw at napatawag sa aking mama. Tumayo na din ako sa aking pagkakahiga at akmang tatakbo na patungo sa pintuan. Nang maramdaman ko na may tumulak sa akin, dahilan upang ma-out of balance ako at malaglag sa kama. Tanging pag-iyak na lamang ang aking nagawa habang ang nilalang na nasa aking kwarto ay narinig kong tumatawa habang nakaupo na ngayon sa aking kama. Nang titigan ko itong maigi, doon ko napagtanto na ang nilalang na ito at ang tila aninong nagtangkang manakit sa akin sa palaruan ay iisa lamang. Mas pumalahaw ako ng iyak dahil alam ko na gusto talaga ako nitong saktan. Akmang lalapit pa ito sa akin ngunit nakarinig na kami ng mga yabag ng paa. Tumingin sa akin ang malaaninong nilalang na yon bago nito nilagay ang hintuturo nito sa kanyang mga labi. Parang sinasabihan ako na huwag akong maingay sa mga nangyari sa loob ng aking kwarto. Matapos nito ay bigla na lamang itong naglaho sa aking paningin at tila usok. Sakto namang nagbukas ng pintuan ng aking kwarto at tumahangos akong nilapitan ng aking mama at papa. Nakita nila ang bukol na aking nakuha matapos kong malaglag sa kama. Agad namang kumuha si papa ng yelo sa kusina habang si mama naman ay naiwan doon at pinatatahan ako. Nagtanong siya sa akin kung ano ang nangyari at kung paano ko nakuha ang bukol na yon sa aking uluhan. Nagdalawang isip pa ako kung sasabihin ko ba ang mga nangyari sa akin. Dala na din ang aking takot ay naipagtapat ko ang lahat sa aking mama maging ang nangyari sa palaruan at sa aking kwarto. Nakatingin lamang sa akin si mama na para bang hindi makapaniwala sa aking mga sinasabi. Napayuko lamang ako noon dahil pakiramdam ko ay iniisip nito. Nagawa-gawa ko lamang ang lahat. Hindi ko tuloy maiwasan na hindi mapasabi na buti pa si Tatang Mimo naniniwala sa akin. Nakita ko na sumimangot si mama at tinanong kung nakikipag-usap ba ako sa nabanggit kong individual. Sinabi ko naman sa kanya na si Tatang Mimo ang siyang nagligtas sa akin sa may palaruan noong muntika na akong mapahamak. Dito ay pinagalitan pa ako ni mama at sinabihan na lumayo-layo dito dahil kung ano-ano ang nakikita ko dahil sa mga kwento nito sa aming mga kabataan. Pagkatapos nilang gamutin ang aking bukol ay lumabas na din sila sa aking silid.
Nang gabing yon ay hindi ako nakatulog dahil na rin sa takot na baka bumalik ang itim na nilalang na yon. Kinabukasan bago ako lumabas ng bahay upang makipagkita sa aking mga kaibigan ay binilinan muli ako ni Mama na huwag nakikipag-usap kay Tatang Mimo. Bagaman at sumang-ayon ako kay Mama ay may plano pa din akong magtanong sa kanya dahil nga sa ginagawang panggugulo sa akin ng engkanto sa palaruan. Nagkita-kita kaming magkakaibigan sa bahay ng isa naming kalaro. Ayaw muna namin sa palaruan dahil baka may mangyari na namang kakaiba o di kaya ay magpakita na naman sa akin ang engkanto na nasa palaruan. Nagtungo naman agad kami sa bahay ni Tatang Mimo. Nagulat pa nga ito kung bakit kami naroroon dahil alam naman ito na pinapalayo kami sa kanya ng mga magulang namin. Kaya nga daw bihira na siyang magpunta doon sa palaruan na aming pinagtatambayan upang bantayan. Ikinuwento ko sa kanya ang mga naganap sa akin nung nakaraang gabi at nagtanong sa kanya kung bakit maging sa bahay ay naroon ang engkanto na yon. Nababahala namang sumagot sa akin si Tatang Mimo na mukhang kumapit daw sa akin ang engkantong yon. Nagtanong naman siya kung may nagawa daw ba akong kung ano sa mga puno na naroon habang naglalaro sa palaruan. Doon ko naalala ang ginawa ko sa likod ng isa sa mga puno doon. Sinabi ko naman ito kay Tatang Mimo doon ay napapalatak ito at pinagalitan ako. Bakit ko daw ginawa yon? Isa daw malaking panglalapastangan para sa mga engkanto ang aking ginawa kaya daw dumikit ito sa akin at ngayon nga ay pinaparusahan ako. Hindi daw titigil ang engkantong ito hanggat hindi nawawala o napapakalma ang galit nito sa akin. Hindi ko naman alam ang aking gagawin. Kaya naman nagtanong ako sa kanya kung sasapat na ba ang paghingi ko ng paumanhin dito. Ngunit sinabi lamang nito na hindi ito sapat dahil ganun din daw ang nangyari sa kanyang kapatid. Ibinahagi sa amin ni Tatang Mimo ang mga nangyari sa kanyang kapatid simula nung naglaro ito doon sa palaruan. Madalas na daw silang balaan noon ang kanilang lolo na huwag gagambalay ng mga nilalang na naroroon. Ngunit tulad namin ay hindi sila nakinig dito. Isang araw daw habang naglalaro sila ng batuhan ay napadpad ang batong hawak ng kanyang kapatid sa may mapunong bahagi ng palaruan. Mula daw doon ay nakarinig ng tila matinis na sigaw ang kanyang kapatid. Ngunit nang tingnan nila ito ay wala namang tao doon. Kinabukasan daw ay nagsimula ng makaramdam ng kung ano-anong kakaiba ang kanyang kapatid. Una ay nagkasakit ito. Tuwing hapon daw ay pabalik-balik ang lagnat nito at madalas ay masakit ang mga kamay. Ilang doktor na din daw ang napuntahan nila noon ngunit ni isa sa mga ito ay hindi nasagot ang kanilang magulang kung bakit ganon ang kalagayan ng kanyang kapatid. Hanggang magpasya daw ang kanilang lolo na kausapin ang kakilala nitong albularyo upang ito ay tumingin sa kanyang kapatid. Doon nila napag-alaman ang lahat ng nangyari. Ayon sa albularyo dahil nasaktan ng engkanto ay grabe ang galit nito sa kanyang kapatid at hindi ito papayag na hindi mapanagot ang nanakit sa kanya. Tinangka ng mga magulang ni Tatang Mimo na mag-alay ng mga pagkain sa puno doon at humingi ng paumanhin. Nung una daw ay naging maayos ang kapatid niya. Kaya akala nila ay ayos na ang lahat ngunit ilang araw matapos ang kanilang ginawang pag-aalay ay nakaramdam ng mas malalang sakit ang kanyang kapatid. Dumating na ito sa punto na tila nabubulok na ang kamay ng kanyang kapatid habang meron itong mataas na lagnat. Hindi daw ito kinaya ng kanyang kapatid at kalaunan ay binawian ng buhay. Matapos ang pangyayaring yon sa kanilang buhay ay iniwasan na ni Tatang Mimo at ang kanyang mga magulang ang lugar na yon. Siya naman daw ay nagbabala sa mga kabataan doon upang hindi na maulit pa ang pangyayari sa kanyang kapatid. Ngunit dahil nga sa hindi sila masyadong nakikihalubilo sa ibang tao, ay napagkamalan silang weirdo at nasisiraan ng bait. Kaya naman palihim na lamang siyang nagbabantay sa mga kabataan doon kahit pa nga madalas ay hindi siya pinapaniwalaan ng mga ito. Nang marinig ko ang kwentong iyon ni Tatang Mimo, ay doon ko lubos na unawaan ang kanyang mga ginagawa noon. Yung mga simpleng pagsasalita niya sa hangin at ang palihim na tingin niya sa amin. Habang nandun kami sa palaruan ay hindi pala dahil sa wala siya sa katinuan,
kundi upang maprotektahan kami ng mga naglalaro doon. Ayon sa kanya, may ginagamit daw siyang kung anong pangontra sa mga masasamang elemento. Ibinigay niya ito sa akin bilang pansamantalang proteksyon. Susubukan naman daw niyang maghanap ng albularyo na maaaring makatulong sa akin. Umuwi naman ako ng araw na yon na umaasang hindi na muling magpaparamdam sa akin ang engkanto na aking nagambala. Ngunit pagdating ko sa aming bahay ay sinalubong ako ng aking galit na mama. Nalaman pala nito ang palihim kong pagtungo kay Tatang Mimo. Nang makita nito ang proteksyon na ibinigay sa akin ay kinuha niya ito at itinapon. Kung ano-ano na raw ang natututunan ko kay Tatang Mimo, kaya naman pati ang mga kwento nito ay pinapaniwalaan ko na. Pinagbawalan naman ako nitong lumabas hanggat hindi daw ako natututo. Dahil sumama ang loob ko noon kay mama ay nagkulong lamang ako sa aking kwarto. Tahimik lamang akong umiiyak noon nang walang ano-ano ay may humila sa aking paa. Napasigaw naman ako sa gulat dito at agad na nagpapalag upang itaboy ang kung sino mang humihila na yon sa akin. Wala naman akong makita na kahit na sino na naroon, ngunit nakarinig ako ng maliliit na yabag at mahihinang tawa. Mukhang tuwang-tuwa ang nilalang na yon na nakikita niya ang kalagayan ko. Hindi naman ako naghintay pa ng susunod niyang gagawin at agad na tumakbo patungo sa pintuan ng aking silid. Bago pa man ako makarating doon ay nakaramdam ako na tila may kumalmot sa likuran ng aking binti. Ilang saglit pa ay ramdam ko na ang hapdi nito. Dito ay hindi ko na napigilan na tawagin ng paulit-ulit ang aking mama dahil alam ko na hindi ako titigilan ng nilalang na yon hanggat hindi nito nakukuha ang kanyang gusto. Mukhang narinig naman ako ng aking mama kaya naman mabilis itong nagtungo sa aking kwarto. Nakita nito ang aking kalagayan kaya naman agad ako nitong niyakap. Dito ay sabay naming narinig ang mahihinang tawa ng nilalang na gumagambala sa akin. Alam kong narinig din yon ni mama. Dahil nanlalaki ang mga mata nito habang inililibot ang kanyang paningin sa paligid. Hinahanap kung saan ang galing ang tunog na yon. Ilang saglit pa ay nakiramdam kaming parehas nang makasigurado na wala na doon ang nilalang na yon. Ay agad kaming lumabas sa aking kwarto mula sa pinagtapunan niya. Ay kinuha ni mama ang ibinigay sa akin ni Tatang Mimo at isinuot ito sa akin. Naiyak niya akong niyakap habang humihingi ng sorry sa akin. Dahil hindi niya agad ako pinaniwalaan sa aking ikinuwento sa kanya. Kinagabihan ay nagtungo si Tatang Mimo sa aming bahay kasama ang isang matandang babae. Ayon sa kanya, ito daw ang nahanap niyang albularyo na maaaring makatulong sa aking kalagayan ngayon. Inaya kami nitong magtungo sa palaruan at ipinaturo niya sa akin ang puno na maaaring tinitirahan ng nilalang na aking nagambala. Nang maituro ko naman ito sa kanya ay naglabas siya ng isang manika na may wangis ng isang batang lalaki, gayon din na mga kandilang itim. Nagdasal ito doon at sinabihan kami na makisabay din sa kanyang ginagawa. Habang nagdarasal kami doon ay nakaramdam naman kami ng panlalamig sa paligid at paglakas ng hangin. Tila nagkaroon din ng fog sa aming paligid. Naramdaman ko ang paghigpit ng hawak sa akin ni mama. Halatang takot sa kanyang muka marahil dahil sa hindi pangkaraniwang pangyayari na ito. Ngumiti naman siya sa akin na parang binibigyan ako ng kasiguraduhan na magiging maayos ang lahat. Maya-maya pa nga ay narinig na namin ang galit na angil ng tila isang mabangis na hayop. Sinabihan naman kami ng albularyo na magpatuloy lamang sa pagsunod sa kanyang mga dasal. Ginawa naman namin ang kanyang nais at kahit takot na takot, ay sumunod kami sa kanya. Maya-maya ay naramdaman ko na bumunot siya ng piraso ng aking buhok. Medyo napangiwi pa nga ako noon dahil sa biglang pagbunot niya. Dahil nakapikit ako nagdarasal ay iminulat ko ng kaunti ang aking mata upang tingnan kung ano ang ginagawa niya sa aking buhok. Nakita kong inikot niya yon sa manika na dala niya. Matapos nito ay nilagay niya yon sa may puno at dito ay pinatayo na niya kami at pinalayo ng kaunti sa lugar na yon. Wala sa aming kinakalagyan ay inobserbahan lamang namin ang iniwan niyang manika na napapaligiran ng mga itim na kandila. Maya-maya pa ay nakita namin ang engkanto na naglakad patungo sa manikang yon. Pagkadampot niya ay galit na galit nitong pinaglalasog ang katawan nito.
Nang tuluyan ng nasira ang manika ay kalmado na itong nawala. Maging ang tila fog na naroroon ay kasabay na nitong naglaho. Nakangiti namang humarap sa amin ang albularyong kasama namin at sinabi nitong ayos na ang lahat. Ang manika daw na nakita naming pinagsisira nito ang siyang naging representasyon ko. Sa paningin daw ng engkanto na yon ay ako ang manika na ito at nakaganti na ito sa akin kaya naman payapa na itong umalis. Nakangiti naman akong niyakap ni Tatang Mimo at natutuwa daw siya dahil nagawa niyang matulungan ako, isang bagay na hindi niya nagawa noon sa kanyang kapatid. Nagpasalamat din ang aking mama kay Tatang Mimo at humingi ng paumanhin dahil sa panghuhusgang ginawa niya dito. Matapos ng pangyayaring yon ay tinapos ko na lamang ang aking pag-aaral para sa taong yon. Lumipat na din kami ng tirahan dahil sa takot na din ni mama na maaaring muli akong gambalain ng anumang elemento sa lugar na yon. Wala naman na po akong naging balita pa sa lugar na yon matapos naming lumipat. Dito ko na po tatapusin ang aking liham, Papa Dudut. Maraming salamat po sa pagbibigay ninyo ng oras sa aking istorya. Lubos na gumagalang, Clarence. Lagi sana nating tandaan na maging maingat sa lahat ng lugar na ating pinupuntahan. Kahit pa nga kasi sabihing ito na ang ating kinalakhang kapaligiran, ay may mga bagay pa din tayong hindi nalalaman o nakikita na maaaring maging dahilan ng ilang mga karanasan natin sa buhay na hindi natin malilimutan. Tulad nga ng lagi nating sinasabi, matuto tayong makinig at gumalang dahil minsan ay may mga kasama tayo sa ating paligid na atin na palang nagagambala. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Matakot, kabahan sa mga kwentong nakakagimbal sa Ka-Istorya YouTube channel with daily post at 7 p.m.